Sa patuloy na pag-init ng tensyon, Iran, matinding nerbiyos na ang nararamdaman. Kaya naman nakaisip sila ng mga bagong estratehiya. Ano kaya ang mga ito? Samantala, US officials nag-alala sa patuloy na banta ng Iran sa buhay ni Trump at sa mga dating opisyal. Matinding nerbiyos ang kasalukuyang nararamdaman ng gobyerno ng Iran at kasalukuyan itong nakikipag-ugnayan sa mga bansang nasa gitnang silangan upang subukan ang posibilidad na mabawasan ang tugon ng Israel sa kanilang missile attack noong nakaraang buwan. Ang pagkabahala ng Iran ay nagmumula sa kawalang katiyakan kung kayang hikayati ng US ang Israel na huwag atakihin ang mga pasilidad ng nuklear at langis ng Iran, lalo na't ang kanilang pangunahing kaalyado na Hezbollah ay tila humina dahil sa mga operasyon ng militar ng Israel. Kausap ng US ang Israel ukol sa kanilang mga plano sa tugon sa pag-atake ng Iran nitong Oktubre at maliwanag na hindi nais ng US na targetin ng Israel ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran. Nakipag-usap si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagsabi na ang tugon ng Israel ay dapat proporsyonal. Nagpahayag din ng mga alalahanin ang mga kaalyadong Gulf ng US gaya ng United Arab Emirates, Bahrain at Qatar ukol sa potensyal na pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Iran na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya at kapaligiran ng rehiyon. Bumabalik ang mga alalahanin na ang pagpapatuloy na palitan ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Israel na nagsimula matapos ang pag-atake ng Israel sa tinawag ng Iran na kanilang konsulado sa Damascus ay maaaring humantong sa isang malawakang digmaan sa rehiyon. Nagiging mas mahina ang impluwensya ng US sa Israel sa nakaraang taon at hindi nakipag-ugnayan ng Israel sa US bago isagawa ang malawak na pag-atake sa mga kagamitan ng Hezbollah. Nagbigay ng matinding babala si Israel's Defense Minister Yoav Gallant na nagsabing ang kanilang pag-atake ay magiging makapangyarihan at eksakto. Ang mga bansang Gulf ay nagpakita ng kagustuhan na manatiling neutral sa hidwaan. Ngunit sinabi ng Saudi Arabia, UAE at Qatar na hindi nila papayagan ng Israel na gamitin ang kanilang himpapawid para sa mga pag-atake sa Iran. Ayon sa US, hindi nais ng Iran na malubog sa ganap na digmaan laban sa Israel. Gayunpaman, patuloy ang US sa paghikbi sa tera na dapat itong mag-calibrate ng kanilang tugon sakaling umatake ang Israel. Sa kasalukuyan, ang mundo ay nakamasid sa bawat galaw ng Israel habang nag-iisip ito kung paano tutugon. Ngunit hanggang sa Sabado ng gabi, ang Israel ay mananatiling walang galaw para sa Yom Kippur, ang pinakamahalagang araw sa mga Hudyo. Samantala, estratehiya ng Iran tila nagbago na. Ang ikalawang pag-atake ng Iran sa Israel nitong Oktubre gamit ang maraming missile ay nagmarka ng makabuluhang pagtaas sa hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa sa rehiyon. Pero matapos ang pagpaslang ng Israel kay Hamas leader Ismail Haniyeh sa Tehran at ang kamakailang pagpatay kay Hezbollah leader Hassan Nasrallah at General Abbas Nilforoushan, tila may pagbabago sa takbo ng digmaan. Kabilang na dito ang pagbabago sa estratehiya ng Iran. Ang Iran ay dating umaasa sa mga non-state actors tulad ng Hamas at Hezbollah para sa kanilang mga operasyon. Pero ngayon, tila nagiging mas direkta ang kanilang diskarte na nangangahulugang mas pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang sariling kakayahan at mga estratehiya sa militar. Pagtigil sa strategic patience. Matagal nang sinanay ng Iran ang kanilang sarili na huwag agad tumugon sa mga pag-atake. Sa halip ay naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngayon, dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel, napagpasyahan ng Iran na kailangan na nilang tumugon, lalo na sa ilalim ng presyon mula sa kanilang mga taga-suporta at publiko.
pagbuo ng public deterrence policy. Ang mga kamakailang missile strikes ng Iran ay nagpapakita na handa silang ipakita ang kanilang militar na kakayahan. Ang matagumpay na pag-atake na nakalusot sa mga depensang sistema ng Israel ay nagpapakita ng kanilang determinasyon at kapasidad na saktan ng Israel kung kinakailangan. Pagbago ng red lines. Dati ang Iran ay may mga hindi natitinag na hangganan o red lines pagdating sa mga pag-atake ng Israel. Ngayon nagbago ito dahil nagpasya silang gumanti sa pag-atake na nagmula sa kanilang teritoryo na isang makasaysayang hakbang at isang senyales na handa silang ipagtanggol ang kanilang bansa. Pagtaas ng impluwensya sa Arabong mundo. Ang mga aksyon ng Iran ay maaaring makapagbigay muli sa kanila ng suporta mula sa mga bansa at tao sa mundo ng Islam na maaaring magbigay daan sa kanila na muling makuha ang tiwala at suporta, lalo na sa konteksto ng kanilang suporta sa mga Palestino. Posibleng epekto sa nuclear policy. Sa mga pag-atake ng Israel, lumalakas ang mga tinig sa Iran na nagsasabing dapat nilang ituloy ang pagbuo ng nuclear weapons. Ang dahilan dito ay ang paniniwalang ang pagkakaroon ng nuclear na armas ang magiging pinakamabisang paraan upang matiyak ang kanilang seguridad laban sa mga pag-atake ng Israel. Teknolohiya versus geopolitikal. Ipinapakita ng hidwaan na ito na mayroong labanan sa pagitan ng teknolohiya na kalakasan ng Israel at ng geopolitikal na kalakasan ng Iran. Kahit na mas advanced ang teknolohiya ng Israel, may mga geopolitikal na aspeto ang Iran na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa ilang sitwasyon. Samantala, US officials nag-aalala sa patuloy na banta ng Iran laban kay Trump at mga dating opisyal. Nag-alala ang mga opisyal ng US tungkol sa mga patuloy na banta ng Iran na patayin ang dating presidente na si Donald Trump at ilang mga pangunahing tao mula sa kaniyang administrasyon. Ang nakababahalang pagtuklas sa mga intelligence circles ay ang Iran ay hindi nagbibiro at tila determinado sa kanilang mga banta. Mula noong Enero 2020 matapos utusan ni Trump ang pag-atake gamit ang drone na pumatay kay Soleimani, ang pinakamagapangyarihang general ng Iran. Tahasang tinarget ng rehimen ang Trump at iba pang mga opisyal na kasangkot sa operasyon. Naglabas ang Israel ng mga video na naglalarawan ng mga hinaharap na pagpatay. Nag-udyok para sa kanilang pag-aresto at extradition at gumawa ng maraming pahayag na nangangakong maghihiganti. Sa mga kamakailang briefing sa kampanya ni Trump, inabisuhan ng mga opisyal ng US intelligence ang tungkol sa tumitinding banta sa buhay ng dating Pangulo. Ang babalang ito ay sumunod sa dalawang pagtatangkang pagpatay kay Trump nitong mga nakaraan, kahit walang ebidensyang nag-uugnay sa mga ito sa Tehran. Ayon sa isang dosenang opisyal na pamilyar sa sitwasyon, mas malawak at mas agresibo ang mga pagsisikap ng Iran na alisin si Trump at mga senior official na itinuturing nilang responsable sa pagpatay kay Soleimani kaysa sa naunang naiulat. Napakaseryoso nito, pahayag ni Matt Olsen, Assistant Attorney General ng US para sa pambansang seguridad. Malinaw na ipinahayag ng Iran na determinadong maghiganti laban sa mga dating opisyal na konektado sa pagpatay kay Soleimani. Bagamat may mga hakbang ang gobyerno upang protektahan ang marami sa mga opisyal na ito, may ilan na nakakaranas ng katulad na banta ngunit walang proteksyon mula sa gobyerno. Ang lumalalang alalahanin ay nagtatampok sa potensyal na pag-igting ng tensyon sa pagitan ng US at Iran sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan.